Grabe ang makasarap pagmotor. Woo! Lalo na kapag magsi-city driving yan, napakasarap po. Lalo na kapag walang traffic, mga ka-GV. At eto na nga, schedule ko na naman para pumasok sa office. Kaya maaga pa lang ay umalis na ako sa bahay. Bago nga ako makarating ng highway ay kailangan ko munang sumakay sa pedicab. Kasi usong-uso ang pedicab dito sa amin sa Cavite. At pagkababa ko nga ng pedicab ay kailangan ko naman magabang ng baby bus para pumunta sa Noveleta. At alam nyo ba mga ka-GV na ang baby bus ay ang main transpo ng mga Caviteño. Ang baby bus ay maliit na bus na parang jeep. At malalaman mo na nasa Cavite ka na kapag nakakita ka na ng mga ganitong sasakyan. At ang minimum na pamasahe sa baby bus ay 15 pesos. At bumaba na nga ako dito sa Noveleta para maghintay naman ng bus papuntang PITX. At eto na nga yung bus na aking sasakyan. Buti na lang at may dumating kaagad na bus pagdating ko dito sa Noveleta. Kaya shout out sa driver ng St. Anthony bus na aking sinakyan. Dito nga sa likod ng bus ako pumwesto. Buti na nga lang talaga at hindi punuan kasi komportable ako dito sa aking upuan. At medyo nga na traffic kami sa may bandang Kawit. Para hindi mainip ay umidlip muna ako sandali. At habang traffic pa nga, huwag ninyong kalilimutang tapusin ang video na to. Iyain na ninyo ang inyong mga kakilala na mag-subscribe at mag-follow dito sa aking channel. Nag-enjoy ka na sa panonood ng aking mga videos ay matutulungan mo rin ako para maparami ang aking mga followers. Kaya pagkatapos mong panoorin ang video na to ay ayain mo na sila na i-follow ako. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo kay GB. Kasalukuyan kaming nandito sa unang toll gate dito sa Cavitex. Dahil nga sa dami ng mga lilipatang sasakyan at malayong biyahe papunta sa office, ay pipiliin ko na lang talagang mag-work from home. At dahil nga record ang company namin na magtrabaho kami on-site, ay hindi maiiwasan na mag-commute at makipagsapalaran sa traffic. At nakarating na nga kami dito sa pangalawang toll gate ng Cavitex. At mula sa bintana ay makikita ang kumpul na mga sasakyan na pauwi sa Cavite. Kaya kung ikaw ay empleyado at araw-araw nagko-commute, hindi mo talagang maiiwasan makipagsapalaran sa traffic araw-araw. Bakit ba naman kasi napakatindi ng traffic dito sa Metro Manila? Kaya saludo ako sa mga kapwa ko empleyado na nakikipagsapalaran ng buong tiyaga na hinaharap ang hirap sa pagko-commute. At sa wakas, nakarating na nga kami dito sa PITX. At isa-isa na nga kaming bumababa sa bus. At eto na nga, kami ay nabulaga dahil pagkababa namin ng bus ay napakahaba ng pila papasok sa terminal. At dahil nga mahaba ang pila at malilate na ako ay pinili ko na lang mag-angkas. At para makapagpabook ng rides, mag-download lang ng Angkas app sa Google Play Store kung kayo ay naka-Android phone. At sa App Store naman kung kayo ay naka-iPhone. Para sa mga first-time users, kailangan nyo munang i-register ang inyong mobile number at kailangan ninyong i-verify ang inyong email address. At para makapagpabook ng rides ay piliin lang ang passenger bilang service type. At cash naman bilang mode of payment kung wala kayong credit card. At pagkatapos nga nun ay kailangan mo nang ilagay ang iyong pick-up location. Type lang ang keyword ng iyong lokasyon at si Angkas app na ang magbibigay ng kumpletong address. At pagkalagay nga ng iyong pick-up location ay susunod mo namang ilalagay ang address kung saan kanila ihahatid. At pagkatapos nga nun ay makikita mo na ang total ng iyong babayaran. At si Angkas app na ang bahalang maghanap ng rider na susundo sa iyo at maghahatid sa pupuntahan mo. Angkas na ako. Second time kong umangkas. Sa Angkas. Ayan. Naghanap na nga ako ng rider. Paalis na kami. Grabe ang makadami pasahero sa loob. Baka kapag kapag nagkantay ako doon sa pila malate na ako sa office, mayroon pa naman ako meeting. At kasalukuyan nga kami bumabiyahe palabas sa PITX. At ang nakikita nyo ngayon ay ang ginagawang LRT station papuntang Cavite. At para hindi mainip ay nakipagkwentuhan muna ako kay Kuya Oxel. Madali, lalo na kapag matraffic. Pero totoo yung pangalawa ko pa lang dito sa Angkas. Oo. Nagdadrive ako ng motor masyado sa traffic kaya mas pinipili ko na lang mag-booking kapag gano'n. Pumapasok ako. Mga ka-GB, nandito na tayo sa may bandang DFA. Buti na lang talaga may angkas at madali tayo makakapunta sa pupuntahan natin. Kaya sa mga hindi pa nakapag-try mag-angkas at nandito sa Manila at kailangan nyo magmadali kapag mag-booking kayo, i-try nyo na mga ka-GB.
buti na lang talaga ay may mga ganitong mode of transportation. Dahil bukod sa mga kaiwas ka na sa traffic ay madali ka pang maihahatid sa iyong destinasyon. Kaya shout out sa mga kapwa nating riders, araw at gabing nakikipagsapalaran, na sinasagupa ang tindi ng init, ang usok ng mga sasakyan at ang traffic upang maihatid lamang ng ligtas ang kanilang mga pasahero papunta sa kanilang destinasyon. Kaya saludo ako sa inyo mga kagulong. At nandito na nga kami sa may bandang Mall of Asia at malapit na akong bumaba. Dahil nga sa angkas ay nakaiwas ako sa mahabang pila sa pag-aantay ng masasakyan. At bukod pa roon ay nakaiwas kami sa batinding traffic at maaga pa akong makakarating sa office. Kaya sa mga rider, maraming salamat sa inyo at mag-iingat kayo palagi. Mga ka-GB, nandito na nga ako sa destination ko at salamat kay Kuya Oxel sa paghatid sa akin ng safe dito sa office. So yun, hanggang sa susunod na biyahe ni Kuya Binoy mo to. Always good vibes lang. Salamat, Kuya. At pagkatapos nga kayong ihatid ng inyong rider ay pwedeng nyo silang bigyan ng rating sa kanilang service. 5-star ang pinakamataas na rating kung kayo ay nag-enjoy, na-satisfy at may magandang experience sa Angkas Rider. O siya, hanggang dito na lang muna ulit mga ka-GV. Salamat sa panonood ng aking mga video. Hanggang sa susunod na biyahe ng inyong nag-iisang Kuya Binoy Moto. Always remember, good vibes lang tayo palagi.